Pump and Pour Mastitis Edition. So, ito na nga yung kinakatakot ko. Nagkaroon na nga ako ng mastitis. So, ano nga ba ang cause ng mastitis? Pag di daw na-drain properly, yung girls natin, tsaka kapag matagal yung interval bago natin mapa-feed or mapump. Nilagnat na nga ako. Umabot ako ng 39.8. Tapos, ang sakit. Namumula siya. Ow. Yan. Ito yung actually, humina rin yung supply ko. Alam nyo ba yun? Kaya ako nagpa-pump. Usually kasi nagpapalatch lang ako. Napansin ko, paano palang lumalabas? So nagpump ako. 50 ounce, grabe. Ang sakit kasi. Ano pa nga bang reason kung bakit tayo nagkakaroon ng mastitis? Nalaman ko rin pala recently, dapat pala, aside sa lagi salitan, yun, lagi ko yung ginagawa. Left, right, left, right, left, right. Dapat daw pala yung mismong positioning, iba-iba rin. Kasi ako, usually, meron akong C-pillow. Tapos nakaganyan. Yun yung number 1 position ko. Tapos number 2 kapag gabi, side lying. So, ulit-ulit lang yun. So, dapat pala, may iba pang positions like, yung tinatawag nilang football hold. Parang ganyan, no? Nakaganyan. Para daw yung ibang areas ng girls natin, madrain din. Kasi if you always do ganyan, may specific area lang siyang super nata-target. Parang ganon. Yan, kaya dinagdag ko to. Yung itong position na to. 2 ounce pala yung inabot niya. Actually, nag-improve na yan kasi yung unang pump ko kanina, 1 ounce lang, as in, kawawa. Kaya rin nag-mixed feeding muna kami. Ang ginagawa ko, nagpapalatch ako. And then, i-offer ko yung other side. Kung nakikita ko na parang meron pang hunger cues like fussiness and umiiyak pa siya and nagro-root pa siya, tsaka lang ako magta-top up ng formula. And every time nagta-top up ako, nagpa-pump din ako afterwards para ma-stimulate pa yung mga girlies natin. Kasi pag ako nag-stop magpa-latch or mag-pump and magre-rely lang ako sa formula, for sure, hindi na babalik yung supply natin. Yung nireseta nga rin pala sa akin na antibiotic, breastfeeding friendly daw yon. Kasi kinonfirm ko, okay lang ba yun na magpa-breastfeed pa rin ako? Or idadump ko ba to dahil nag-antibiotic ako? Hindi daw. Kasi may mga antibiotic naman na pwede sa mga breastfeeding mom. So, yung nireseta sa akin is yung pwede. Ayun. Hopefully, bumalik yung supply natin. Pero in fairness naman, medyo umaano na siya, bumabalik na siya. So, ayun lamang for today. Oh, let me know kung na-experience nyo rin to and gaano nyo katagal dinanas and paano nyo nairaos. So, ayun lamang, abang. Ano nga ba yung mga ginawa ko para ma-manage yung mastitis? Aside sa nag-antibiotics ako for 7 days, nag-paracetamol din ako para sa pain and fever. Number 2, warm compress before feeding or pumping and then cold compress naman after. Warm compress kasi mas makakatulong siya sa flow and sa letdown sa umpisa. And then pag natapos ka na, cold compress naman. Malaking tulong yung cold compress sa akin kasi napansin ko, every time magko-cold compress ako, babawasan talaga yung inflammation and redness. Paulit-ulit every pumping or every feeding, yun yung ginagawa ko. Number 3, massage. Actually, nag-book ako ng lactation massage. 2 hours yung na-book ko. 2.7 including transportation. Tapos, akala ko, noong una, for the 2 hours, for like magmamassage lang kami. Hindi. Chinek niya unang-una yung latch namin, tapos yung position namin. So ako, 2 years na akong nagpapa-breastfeed, counting from yung kay Kitty, pero marami pa akong natutunan and tama naman daw yung latching, pero may i-improve sa position. Yung mas magiging comfortable kaming dalawang magnanay. Tapos dun pala sa massage, kinakapa nila kung meron kang clogged ducts, ganun, tinutulungan nila na makalabas yung mga ducts na yon. Actually, sobrang nice nung nabook ko si Miss Lorena from Zalor. Ayan yung page nila. I-request nyo na lang si Miss Lorena. Aside sa ginaid niya ako, tinuruan niya rin ako mag-massage. Kasi sabi niya, sayang nga naman kung every time na magkaka-clogged duct ako,
magbubook ako ng magbubook. So sabi niya, tuturuan na lang daw niya ako kung paano mag-massage. When it comes naman sa milk supply, ang number one tip talaga is only latch. So kahit masakit siya, kahit matigas siya, palatch lang din ako ng palatch. So nag-top up ako, pero before ako mag-top up, nagpapalatch din talaga ako pag nakikita ko lang na hindi siya satisfied. Pero kahit nag-top up ako ng formula, magpo-pump ako afterwards para mas-signal yung body natin na kailangan pa ng more supply, ganon. Another option is parallel pumping. Habang nakalatch, magpo-pump sa kabila. So, ang worry ko nun is baka naman sumobang lakas na yung isa na ito naman yung mag-clog. So, kinonsult ko din yon sa lactation consultant. Hindi rin niya ma-advise to use Haka every latch. Sabi niya nga, let the breast rest. Naghahaka ako siguro once or twice a day na lang. Usually in the morning, yung first pump of the day. Kapag feeling kong matigas, tsaka lang ako naglalagay ng haka. Pero other than that, hindi na. Ang priority ko ngayon is kung makakapagtabi man ng stash, personal use na lang. Kasi yung before, ang motivation ko talaga, kaya ako always naghahaka is to save milk, pang-donate. Pero ngayon, dahil nga na-experience na natin kung paano magka-mastitis, personal use na lang. And happy na rin naman ako sa mga times na nakapag-donate tayo. Kumbaga, kota na. So, ayun lamang. Abang! Naparelease na namin yung lip tie ni Chino. Actually, nung chinek nga siya, nalaman na meron din pala siyang tongue tie. Level 4 pala yung lip tie. Then level 3 naman sa tongue tie. May mga levels pala yun. I guess based sa laki or sa kapal. During registration, tinanong ako kung nagkaroon ba kami ng issues sa paglalatch or na-experience ko ba raw magkaroon ng mga clogged ducts or mastitis. Saktong-sakto, diba? Kaka-experience lang natin last week. So, apparently, kapag meron palang lip and or tongue tie, malaki palang factor yon sa paglalatch ng baby. Minsan, may tendency na hindi properly nade-drain yung mga girlies natin. Kaya, mas prone pala ang mommies sa clogged ducts and mastitis. Actually, nung nalaman ko nga yun na rin talaga yung reason why na-push kami na ipa-release kasi based sa mga story ng mga family and friends, minsan daw like na-outgrow naman pag hindi naman super taas ng level. Pero sa case kasi namin, mukhang kailangan talaga siya. Kaya kung meron lip or tongue tie yung kids ninyo, make sure ipa-check ninyo kasi case-to-case basis talaga siya. Sabi rin kasi nila, kung hindi ma-release aside sa problem sa paglalatch, may potential effects din siya sa speech ng bata or meron ding effects sa development ng teeth, katulad ng tooth gap, ganon. And possibly, masa-stock yung mga food dun sa mga crevices. Anyway, so mabilis lang naman yung procedure. Actually, meron nga kasing coffee area dun sa dentist. 2 sip lang, literally, natapos na agad. Medyo kawawa lang kasi laser yung ginamit. Parang wala siyang anesthesia pero super bilis lang naman. Pero sobra yung iyak niya. As in, pagkuha namin sa kanya na mamawis na siya sa sobrang iyak. Ganun. After naman nun, nakapag-latch din siya agad sa akin. Tapos napansin ko, wider na nga yung pag-latch niya. Sa aftercare naman, kailangan daw palang i-massage yung areas. So here and then under the tongue kasi may possibility siyang mag-reconnect kapag hindi ginawa yon. So, ang advice sa akin every hour or every feeding. Pero no need nang gawin yon kapag natutulog sila. Nag-refer din pala sila ng lactation consultant. Siyempre, parehas kaming maninibago. Kailangan parang i-reassess. Kung may kailangang i-improve sa latch and position, andyan sila para i-guide kami. Anyway, so kaya sinishare ko rin to kasi na-realize ko na hindi lahat ng mga breastfeeding issue is connected sa milk supply. Sometimes, may factor din pala yung mga lip tie, tongue tie, ganun. So, kayo ba, mga mommies, na-experience nyo ba to sa mga kids ninyo and pina-release niyo ba? Share your experience down below.